Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Manggagawa, isa na namang episode ng Dole sa iyo ang ating magsasalubong. Ako po ang inyong lingkod, Carla San Diego Palapas. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo kaming talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Hello po muna tayo sa ating mga kamanggagawang nakatutok sa Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa AFP Radio DWDD at Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. Hello po mga kawa, Sir Team! Yes, Ma'am Carla! Alam mo, special yung linggo ito na ngayong linggo, ito dito sa atin sa Department of Labor and Employment. Kasi alam nyo, mga kamanggagawa, sa darating na ikawalo ng Desyembre, sa darating na yan na Friday. Biyernes, pagdiriwang po ng kagawaran ng 90 taon nito ng pagkakatatag. So, milestone year po namin ngayon, 90 years. Yes. Years of service. Tama ka dyan, Ma'am Carla. Kaya bago ang lahat, syempre babatiin muna natin lahat ng ating mga kasamahan dito sa Dole ng isang
Happy anniversary! po. Not bad. Yes, at alam natin, no, tayo rin mismo, busy sa pagpe-prepare ngayong linggo dahil nga marami kaming inihandang mga programa at activities para syempre makapaghandog kami ng angkop, mabilis at dekalidad na serbisyo sa inyo mga kamanggagawa, namumuhunan at aming mga partner. Mga programa na yan dahil ang tema natin na ngayong taon ng ating celebration ay serbisyong mabilis at matapat sa bagong Pilipinas. Yan ang hatid ng DOLE sa bawat manggagawa. Alam mo, Sir Tim, napakarami na nating activities. Simula pa lang December 1, di ba? Kasi nagkaroon tayo nung isang nationwide na job fair, di ba? Malawakan po. At actually, hanggang ngayon, di ba? Meron tayong job fair dahil ang target natin ay buong linggo ng ating anniversary. Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla. Talaga, umarangkada na tayo. Yes. December 1 pala. December 1 pala. At para syempre sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa ngayon, meron pong mga gaganapin pang mga jobs fair sa bansa. So para sa mga kamanggagawa natin sa NCR, ngayong araw ay may ginaganap na job fair sa Robinsons Metro East. Bukas naman, meron sa Malabon Sports Complex at Vista Mall, Taguig. At sa Huwebes naman, December 7, merong gaganaping job fair sa Barangay Poblacion sa Pateros at kasabay niyan sa Barangay Santa Ana, Pateros. Sa Region 1 naman, meron din sila sa Huwebes, December 7, sa Pangasinan Provincial Capital. Kasabay ng Huwebes, meron din sa Region 6 at gaganapin naman ang job fair dyan sa SM City, Iloilo. Sa Region 7 naman, sa December 6, kakaroon ng job fair sa Motor School Poblacion, Madridejo, Cebu. At meron din sa December 8, sa mismong araw ng ating anibersaryo, sa SMC Side Cebu City. Alam mo yung mga, meron tayong mga partners there, yung Ayala, Robinsons and SM. Oo. Dahil mas gusto natin na mas convenient yung ating mga kamanggagawa. Hindi na kayo maiinitan dahil aircon tayo. So meron pa tayo sa darating na December 14, Region 12 sa Notre Dame of Marble University, Coronadal City. Ayan. So mga kamanggagawa, punta na kayo dyan. Ihanda nyo, magdala kayo ng maraming resume dahil meron tayo yung tinatawag na hired on the spot. Pagpasok, pagpunta nyo dyan, wala kayong trabaho. Paglabas nyo, meron. Diba? Tsaka bukod, Ma'am Carla, dun sa ating mga trabahong iniaalok sa mga jobs fair, meron ding mga tanggapan ng gobyerno dyan. Meron tayong one-stop shop service center. Pwede silang humingi ng kanilang mga requirements. Yes. Kung gusto nila mag-renew, may PRs din tayo. At bukod nga dyan, sa job fairs o sa ating mga serbisyong pang-empleyo, hatid din natin ngayong 19th anniversary ng DOLE ang iba't ibang programang pangkabuhayan. Nationwide din. Yung ating awarding ng ating livelihood assistance sa ilalim ng ating programang DOLE Kabuhayan. Ayan. Kasabay niyan, syempre, yung ating flagship, ang Tupad. Ayan. Magkakaroon din po ng malawakang payouts para naman sa ating mga kamanggagawang disadvantage o displaced na nabigyan natin ng emergency employment ngayon. At syempre, habang narito tayo ngayon, ginaganap kasalukuyan yung Kadiwa sa Pangulo Fair dito mismo sa DOLE Central Office sa Intramuros, Manila. At para sa mga hindi pa pamilyar sa programang ito, ito yung pinangunahan ng opisina ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., katuwang syempre yung mga iba't ibang ahensya katulad natin dito sa DOLE, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, at Department of Interior and Local Government, syempre kasama ang ating mga local government units. Ang layunin ng programa na ito ay tulungan yung mga maliliit na magsasaka o local producers na maibenta yung kanilang mga produkto direkta sa mga consumers. Ibig sabihin, wala nang intermediaries. Wala na yung mga middleman. Kaya mas maganda rin po yung ganun mga kamanggagawa dahil naibibigay nila ito ng mas mababang presyo. Yes. At open din po mga kamanggagawa itong
sa publiko itong ating Kadiwa Fair dito sa Dole Central Office sa Intramuros, Manila. Kaya sa mga kamanggagawa po natin na medyo malapit dito ang tinitirahan or pinagtatrabahuan, dumaan na po kayo. Niimbitahan namin kayo dito sa Dole upang makapamili doon sa ating Kadiwa sa Pangulong Fair. Hanggang bukas yan, meron tayong fair hanggang December 6. Punta na po. Yes. At isa pa nga sa nais natin highlight ngayong anibersaryo ng Dole ay yung iba't ibang pagkilala na natanggap ng aming kagwaran mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Siyempre kasama na rin yung mga ibinigay ng mga pribadong organisasyon. At isa nga dyan, Ma'am Carla, itong natanggap natin kamakailan na pagkilala sa Dole bilang Freedom of Information Hall of Fame awardee. Diba? Yes, ang detalye ng award na yan, ang ating pag-uusapan maya-maya lamang kasama si Binibining Zaira Glerica Perlora, Internal Auditor 3 ng Internal Audit Service ng aming kagwaran. Bago yan, good news muna tayo. Trabaho, tulong pang kabuhayan, handog sa 90th na taon ng Dole. Sa pagdiriwang ng ikasamapung anibersaryo ng Department of Labor and Employment, iba't ibang tulong ng pamahalaan ang sinimulan ng ipamahagi noong unang araw ng Disyembre sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Ito ay bahagi ng mga inihandang aktibidad ng Dole para sa pagdiriwang ngayong taon at pagpapatibay sa pangako na makakagay angkop ng mga programa at serbisyo sa mga manggagawang higit na nangangailangan. Kabilang na dito ang pagbibigay sa sahod ng mga benepisaryo ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD at government internship program. Tulong pang kabuhayan sa mga marginalized na manggagawa sa ilalim naman yan ng Dole Integrated Livelihood Program, pagtatayo ng kadiwa ng Pangulo at mga livelihood fairs, at siyempre ang pagsasagawa ng mga job fairs sa buong bansa. Para sa programa ng kagawaran na pansamantalang trabaho o emergency employment sa ilalim ng TUPAD, 73,048 na benepisaryo sa mga rehiyon ang nakatanggap na ng kanilang sahod na umabot naman sa mahigit 289 million pesos. May 3,425 naman na mga VIP intern mula sa NCR, Central Luzon, Western Visayas at Eastern Visayas ang nauna na ang tumanggap ng kanilang sahod na nagkakahalaga naman ng mahigit 14 million sa pagdiriwang ng anibersaryo. Sa ilalim naman ng DILP o Programang Pangkabuhayan ng Dole, sinimulan ng gawaran ng kagawaran ang humigit kumulang 177 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan sa 9,783 na marginalized na manggagawa sa buong bansa. Sinimulan na rin itayo ng Dole ang mga kadiwa ng Pangulo at mga livelihood fair sa mga rehiyon para matulungan naman ang mga lokal na producer o seller mula sa mga komunidad ng mga kabilang ang mga micro, small, and medium enterprises o MSME na direktang magbenta ng kanilang mga produkto sa mga community. Kabilang sa mga natukoy na kadiwa site ang NCR, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soctarden at Tarap. Ayon naman sa pinakahuling ulat, nagsagawa na ng livelihood fair sa Cagayan Valley Region, NCR, Mimaropa, Caraga at Western Visayas. Upang patuloy naman na mapangasiwaan ang pagbibigay ng trabaho, nagsagawa na ng sabay-sabay na job fair sa 24 na iba't ibang mga site sa buong bansa.
na may paunang 38,968 na bakanting trabaho na inialok na 476 at mga kalahok na employee. Inaasahan na madadagdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo, bakanting trabaho na iaalok, tulong pinansyal na ipamamahagi, at mga lugar kung saan-saan gaganapin ang mga aktibidad. Habang papalapit ang anibersaryo, pagkakatatag ng kagawaran na sa Biyernes, 8 ng Disyembre. Anniversary tatag ang DOLE. Ang tema ng anibersaryo sa pagkakatatag ay DOLE at serbisyong mabilis at matapat sa bagong isip. Ito ay nagbibigay diin sa pangako ng kagawaran na maghatid ng mabilis at tapat ng mga programa at serbisyong angkop sa mga higit na nangangailangan nating mga kamagagawa. Good news naman tayo mula sa Calabarzon. Scholarship ng DOLE Cavite tumulong na makamit ang pangarap ng mag-aaral tungo sa magandang kinabukasan. Ginawaran kamakailan sa Elijah Mar Apostol ng Workers Organization and Development Program Scholarship Grant sa ilalim ng Department of Labor and Employment Cavite Provincial Office. Isang matalino at determinadong mag-aaral si Elijah na panganay sa pamilya at nasa kolehiyo. Salat sa maraming bagay kung kaya't alam niya kung gaano kahirap ang buhay. Subalit hindi niya ito alintana, bagkus ay nagpatuloy siya sa kanyang determinasyon at pagnanais na magtagumpay sa kabila ng kanilang mga paghihirap sa pananalapi. Dahil sa kanyang angking galing at sipag sa pag-aaral, nagtapos si Elijah bilang isang consistent honor student sa mataas na paaralan at nagpatuloy sa kolehiyo sa pinapangarap na kursong Bachelor of Science in Hospitality. Ang kanyang ina na si Maria Luisa Apostol ay isang union officer na nagtatrabaho sa UMEX Philippine Corporation, dahilan upang mabigyan si Elijah ng scholarship assistance na may kabuang halagang 29,000 na iginawad naman ni DOLE Cavite Provincial Director Mary H. Martin. Taos-puso ang pasasalamat ni Elijah sa DOLE dahil isa siya sa natiling biyayaan ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Aniya, malaking tulong ang scholarship grant sa kanya at sa kanyang pamilya, lalo pat matutupad na rin ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at sa kursong gustong-gusto niya. Bilang mensahe sa mga katulad niyang kabataang benepisyaryo ng katulad na scholarship grant, sinabi ni Elijah na dapat itong pahalagahan sapagkat ito ang tuti nila upang maging matagumpay ng profesional pagdating ng araw at makaahon sa kahirapan. Ang Woodpea Scholarship Grant ay pangunahing programa ng DOLE alinsunod sa mandato nito na palakasin ang unionismo at iba pang organisasyon ng manggagawa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kanilang kakayahan bilang malaya at aktibong katuwang sa pambansang kaunlaran. Pinalawig ng DOLE ang coverage ng Woodpea Scholarship Grant sa mga lehitimong dependent ng mga opisyal at miyembro ng mga lokal o mga chapter ng mga Independent Labor Federation at Independent Group. Good news naman mula sa Visayas. DOLE Regional Office 8 may bago ng Regional Director. Sa pagre-retiro ni DOLE Regional Director Henry John S. Calbuena ng Regional Office 8, itong nakaraang buwan ng Nobyembre, pinalaga kamakailan ni Labor and Employment Secretary Bienvenido E. Laguesta ang kapalit nito sa katauhan ni Attorney Dax D. Villaruel. Sa ginanap na symbolic turnover ceremony kamakailan sa DOLE Regional Office 8 Training Center sa Tacloban City, mainit na tinanggap ng mga opisyal at kawani ng DOLE Eastern Visayas si R.D. Villaruel.
Sa bisa ng DOLE Administrative Order Number 3673 of 2022, formal na isinalin ng papaalis ng si R.D. Halbuena ang pamumuno ng DOLE Eastern Visayas kay Atty. Villaruel matapos maglingkod sa mga kliyente ng DOLE Region 6 sa loob ng halos 3 taon. Sa kanyang mensahe bilang Regional Director, dala ang hindi matawarang karanasan mula sa ibang DOLE Regional Office. Nangako si Atty. Villaruel, pamumunuan ng DOLE Regional Office noon sapat. Ayon pa sa bagong talagang opisyal, pagpapatuloy niya ang paghahatid ng mahusay na serbisyo sa mga manggagawa ng rehiyon, lalong-lalo na sa mga higit na nakangailangan o mga unserved at underserved. Bago nakasasan bilang Regional Director ng DOLE RO8, si R.D. Villaruel, nagsilbi muna bilang Assistant Regional Director ng DOLE Western Visayas, Atty. Villaruel. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Internal Auditor 3, Ms. Daira Glerica Perlora, patungkol sa Freedom of Information Hall of Fame Award na iginawad sa Department of Labor and Employment. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 21 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. On December 8, 1933, the then Department of Labor, or DOL, was established through Act 4121. Section 4 of the law states, the Department of Labor shall have executive supervision over the Bureau of Labor, the Office of the Inspector General of Labor, and all bureaus, divisions, and offices hereafter created concerning labor alone, or labor in its relations with capital, and also the proper enforcement of all laws relative to the labor and capital in the Philippine Islands, and over all other matters related with the welfare of the Filipino laborers in this country and abroad. Since then, DOLE has been in active consultations with labor groups to ensure that effective labor policies. On September 28, 1934, Director of the Bureau of Labor Hermenegildo Cruz, in a dialogue with Lazaro San Pedro, and the rest of the members of the lupon ng Aklasang Pangkalahatan sa Paggawaan ng Tabako at Nakawanihan ng Paggawa in Quiapo, Manila. In 1936, the Department of Labor had 140 personnel allocated to the Office of the Inspector General of Labor, Department Office, Law Division, Division of Labor Statistics, Workmen's Compensation Division,
and Marine Emplacement Division. During the Commonwealth administration, the government instituted a pro-labor policy through its social justice program. The 8-hour workday was passed, along with the workers' compensation and a minimum wage law. The government also passed Commonwealth Act 103, providing for compulsory arbitration through the Court of Industrial Relations, and Commonwealth Act 213, which defines and regulates legitimate labor organizations. Shortly after the war and beginning in 1945, the DOL had re-established itself as a separate entity with the Bureau of Labor under it. With the passage of RA 875, also known as the Magna Carta of Labor, workers' right to self-organization was given greater guarantee, and an Office of the Registrar of Unions was set up at the DOL. The Magna Carta stressed the practice of peaceful negotiations between management and labor through collective bargaining. The agency underwent a major revamp in 1957 pursuant to the reorganization plan for the executive branch of the government. After the reorganization, DOL had 8 regional offices and 3 bureaus: Bureau of Labor Relations, Bureau of Labor Standards, Bureau of Workers' Compensation. New offices were also established: the International Management Service, the Special Operating Service, the ILO Secretariat, the Office of Field Operations, and the Office of Manpower Services. In the 1960s, DOL's regional offices increased from 8 to 12, and several sub-regional and provincial offices were set up. The Bureau of Women and Minors was created from the Women and Minors Division of the Bureau of Labor Standards, and the Apprenticeship Division was raised to the level of an office. Through tripartite consultations with labor and management, the DOL spearheaded the revision of all labor laws, resulting to the promulgation of Presidential Decree 442, otherwise known as the Labor Code of the Philippines. Under the leadership of former Secretary Blas F. Ople, and through the promulgation of the 1974 Labor Code, the country's entire structure of labor legislations became more comprehensive. This includes the operationalization of a regional network of public employment offices, the establishment of a system for overseas placement of Filipino workers to promote employment. To protect workers, the code provided for the upgrading of working conditions, covering wages and other compensations, occupational safety and health, as well as related welfare and social security schemes for workers. In labor relations, the code provided for the promotion of trade unionism, as well as the organization of management and industries. It also encouraged collective bargaining and ensured speedy and just settlement of labor disputes. In 1978, the DOL had been renamed a Ministry of Labor and Employment, composed of 6 services under the Office of the Minister, 5 bureaus, 10 attached agencies and special offices, and a network of regional offices. The MOL rose to win world recognition for the Philippines, with Minister Blas F. Ople being elected as chair of the 60th session of the International Labor Conference in 1975. Renamed Department of Labor and Employment in 1986, the department, through its secretary, assisted by 3 undersecretaries and 3 assistant secretaries, managed and supervised the operations of 15 regional offices, 7 staff services, 6 bureaus, 4 special offices, and 11 attached agencies, plus a corps of Philippine overseas labor officers posted in countries with a high concentration of Filipino workers. Since then, the department has been responding with dispatch to the host of demands triggered by a series of natural and human-made calamities, as well as adverse international development during the 90s, bringing back to the country thousands of OFWs affected by the Gulf War, providing relief and rehabilitation assistance to calamity victims, and ensuring wages and productivity are at reasonable levels. At the start of the 21st century, DOLE has introduced several reforms and innovations aligned with the priorities and trust set forth in the economic development blueprint of previous administrations. As the world of work continues to transform, DOLE seeks to evolve and upgrade its program and service delivery mechanisms
to ensure that all workers, particularly the needy, unserved, and underserved, may have access to DOL. Dito sa Dole sa AFP Radio, ginawaran kamakailan ng Department of Labor and Employment ng pagkilala bilang isang Freedom of Information o FOI Hall of Fame awardee ng Presidential Communications Office. Ang detalye patungkol sa karangalan na ito ay pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si DOLE Internal Auditor Zaira Derica Perlora ng ating Internal Audit Service. Good morning, Ma'am Zaira, at welcome sa DOLE sa AFP Radio. Good morning, Sir Team. Good morning, Ma'am Carla. Ayan, maraming salamat, Ms. Zaira, sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Ayan. Diretso na tayo dito sa ating topic for the day. Ayan. Isa marahil, Ma'am Sai, dun sa ating maituturing na milestone accomplishment, yung nitong nakalipas na taon o yung taong-taong pagbibigay sa atin ng pagkilala sa ating pagpapatupad ng programang Freedom of Information o FOI. Pakibahagi naman po sa ating mga listeners and viewers yung kahalagahan po nung nasabing programa at paano po ba ito napapakinabangan ng publiko, itong FOI? Ayan. Go ahead, Ma'am Zai. Sige po. Ang FOI program po, or Freedom of Information, ay isang mahalagang hakbang tungo sa transparency at accountability ng ating pamahalaan. Ayon sa ating konstitusyon po, isang garantisadong karapatan natin po bilang mamamayan ang impormasyon ukol sa mga bagay na may kinalaman sa pampublikong interes, katulad ng yung mga dokumento na parang umiikot sa ating gobyerno, maaari po nating i-request yan under the FOI program. Sa bisa ng Executive Order Number 2 Series of 2016 na napasimula ng FOI program, naglalayon itong bigyan ng mamamayan ng karapatan na magkaroon ng access sa mga impormasyon na may kinalaman sa ating gobyerno at hanggang ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong Marcos ay epektibo at patuloy ang programang ito. So kagaya po ng tanong nyo kanina, paano nga ba makikinabang ang publiko sa ating FOI program? Sa pamamagitan ng FOI po o sa malayang access sa impormasyon mula sa mga dokumento or datos ng ating gobyerno, mas magiging maalam ang publiko sa mga transaksyon o gawain ng ating pamahalaan. Mula sa paggamit ng pondo hanggang sa implementasyon or matapos ang isang proyekto, ito ay nagbibigay ng daan sa atin para masuri ang mga impormasyon na may pananagutan mula sa ating gobyerno. So ang FOI program po ay nagbibigay daan din sa aktibong partisipasyon ng mamamayan sa demokratikong proseso. Mababantayan ng publiko ang bawat aksyon ng gobyerno at siguraduhin sa bawat gawain ay laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng ating bayan. Ayan. Kumbaga, transparency ng ating government and accountability natin sa as a part of the government sa ating mga kliyente o sa publiko. So tama po any public records pwede nilang i-request sa atin. In terms of access, Ma'am Zaira and Ma'am Carla, pakibahagi naman sa amin, Ms. Zai, sino ba yung mga maaaring humiling sa ilalim na itong FOI at ano din bang mga klase ng request yung pwede nilang i-request dito sa iba't ibang government agencies? Opo. Ayon sa Executive Order Number 2, ang bawat Pilipino po ay may karapatang magkaroon ng access sa impormasyon, opisyal na mga talaan, pampublikong records, kontrata at mga dokumento na may kinalaman sa opisyal na gawain, transaksyon o desisyon, pati na rin po sa mga datos ng pananaliksik sa pamahalaan na ginagamit bilang batayan para sa pagbuo ng mga patakaran natin. Ngunit nakasaad din po sa ating executive order, bagamat binibigyan po tayo ng access sa impormasyon
upang maiwasan din ang pag-aabuso dun sa karapatan na meron tayo. Ano po, ang request sa impormasyon ay may limitasyong ibahagi kapag ang impormasyon ay sakop sa alinman sa mga exception na nakasaad din naman sa ating ano ba yan? Opo, iral na batas o jurisprudence. Meron po tayong, under the FOI program, meron po tayong 9 na listahan ng exception. So, ayan po. Okay. So, sa atin bang datos, Miss Sai, ano ba yung pangunahing impormasyon dito sa DOLE na hinihiling ng ating mga kliyente o ng publiko mula noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan? Opo, Ma'am Carla. Simula nung nakaraang taon po, karaniwan sa mga nire-request sa atin ay kung paano mag-apply sa mga DOLE Financial Assistance Program. Meron tayo. Dahil halos katatapos lang din po ng ating pandemya. Sa ngayon po, base sa aming datos na po hanggang second quarter po ng taon, ang karaniwang mga nire-request sa atin ay labor market information, information regarding sa mga workers' rights, number ng existing labor organizations, and yung mga collective bargaining agreements or CBAs natin. Kapag ang nire-request po ay related naman sa labor force survey, nire-refer po natin ito sa PSA bilang sila po ang official na tagapagtala ng lahat ng mga statistics po na related sa labor and employment. So mahalaga yung mga information na yan, pagdating sa policy research, diba? Sa pagpapatupad ng mga polisiya natin. So pwedeng ang nagre-request sa atin dyan ay mga mambabatas din. Yes. Yung mga researchers na ating mga mambabatas. Yung mga stakeholders talagang humihingi ng access dun sa mga information na nabanggit ni Ma'am Zaira. Available yan. So, ipapadaan lang nila sa ating FB. At syempre, dahil nga dito sa pagiging mabilis at syempre napakahusay na pagpapatupad ng ating freedom of information, muli na namang ginawaran ang DOLE ngayong taon ng ilang mga pagkilala pa. Pakibahagi naman, Ma'am Zaira, kung ano ba yung mga naging criteria sa pagpili ng awardees at ano din ba yung mga parangal na naiuwi ng DOLE sa katatapos lamang na FOI awarding ceremony? Opo. Sir Team, ang isa po sa criteria po or pamantayan sa pagpili ng mga awardees ay yung level of commitment po ng ating mga leaders para ma-institutionalize ang FOI program sa ating departamento, mga strategies, policies at procedures ng ating implementasyon po ng FOI. Isa rin po dito ang maayos at epektibong pamamahala ng FOI sa pamamagitan ng mabilis na aksyon at yung mga best practices po na meron tayo, yung ginagawa natin sa ating ahensya. Ang mga na-receive po na awards nitong nakaraan lamang Nobyembre ng ating departamento po ay top requested and performing agency dahil sa pagpuproseso ng higit kumulang 1,000 requests ngayong taon. Wow. At FOI Hall of Fame po bilang 3 taon na po tayong FOI champion. Sunod-sunod. Opo, yes po. At nakaka-comply po tayo sa mga requirements po nila. Syempre dahil dyan, iko-congratulate namin si Ma'am Zaira at ang buong Internal Audit Service. Kasi sila yung opisinang in charge. Sa ating pagtalima dyan sa FOI program. At Ms. Zaira, tama ba? Yan ba nakikita namin sa likod mo? Yan ba yung award na nakuha natin? Parang yan. Yes po, Ma'am Carla. Over the years, ito po yung mga awards na nakuha natin. Siyempre, kailangan ipakita natin yan. Highlight talaga natin yan, lalo milestone year natin to, di ba? At syempre po na yan sa ating mga kamanggagawa, namumuhunan at syempre sa mga publiko na walang sawang sumusuporta sa atin at talagang binibigyan naman natin ng naangkop at nararapat na service. So isa lang yan sa mga patunay na talagang nandito ang DOLE para kung ano man ang kailangan nyo ay maibibigay namin. Kasama katuwang yung iba't ibang mga serbisyo o mga opisina ng ating kagawaran. So Ms. Zaira, next question po namin. Ano po ba yung mga hakbang naman na ginagawa natin dito sa DOLE para patuloy at mas mapabuti natin yung pagpapatupad natin itong FOI program? Kumbaga para Hall of Fame awardee pa din tayo sa susunod, di ba? Ay, opo. Opo, Ma'am Carla, ang implementasyon ng FOI program po sa loob ng mga nakaraang taon po, at kami po ay nagpapatupad ng mga best practices upang
tiyakin na mabisang implementasyon ang meron tayo sa ating ahensya. Nagresulta po ito ng kahangahangang transparency, lubos na access at may pananagutan. Isa sa mga pangunahing best practices na nasagawa natin ay pagtatag ng isang dedikadong opisina, ang Internal Audit Service po o ang IAS na namamahala po ng FOI program sa buong departamento. Kami po ay nakatuon sa pagsasanib at pagsisikap ng iba't ibang ahensya sa loob ng Department of Labor para consistent at maging maayos po ang implementasyon ng FOI program. Upang mapabilis din po ang proseso, meron din po tayong mga frequently asked questions or yung FAQs para guided po ang public kung paano po ba makaka-request sa FOI. Isa rin po yung pagtatag natin ng QR code or yung para sa ating client survey feedback para po makita natin kung talaga bang nasa-satisfy natin ang publiko. Isa sa malaking bahagi rin po ng FOI program ay yung ating proactive disclosure. Bilang bahagi po ng ating pangako sa transparency, nakikibahagi po tayo sa proactive disclosure, yung madalas na yung pagpapublish po ng mga karaniwan na hinahanap ng mga publiko sa ating ahensya. So, meron po tayong tinatag na DOLE Top Requested Information na naka-update din po sa ating website. So, yun lang po yung mga usual na ginagawa natin. Meron din po tayong mga FOI training programs para mas makapacitate pa po yung mga nag-i-implement ng FOI sa department. Yan po. Ito bang Ms. Zaira na nabanggit mo na mga FAQs para sa ating public, saan ba ito ma-access ng ating mga kamanggagawa? Opo, nasa website din po natin yan. Sa website. So, isa pa po pala ma'am, i-add ko na din po. Yes, go ahead. Bilang karagdagan dun sa ating, para matiyak na mas obligado po yung ating mga FOI officers, nakalagay din po ito sa kanilang individual performance commitment and review. And then yung OPCR po ng bawat offices para masiguradong talaga namang prioridad nila ang implementasyon ng FOI program. Kasama sa rating natin. Kasi tayong mga government employees, syempre nire-rate din tayo para malaman natin kung maganda ba yung ating serbisyo, yung ating ginagawa dito sa kagawaran. At kasama yan. Isinama na sa commitment. Kailangan committed din tayo dito sa pagpapalakas o pagpapalawig nitong freedom of information. Ayan. So, para doon sa mga nasabi ni Ma'am Zaira sa ating mga kamanggagawa, kung gusto nyo makita yung FAQs, visit lang pala kayo sa ating DOLE website. Nandun na yun. Nakita ko yun FAQs dun sa ating website, sa bandang gilid. Tsaka may FOI na page doon. Yes. May sarili po tayo, sir. Visit nyo lang yun. Doon na rin magre-request, Tama po ba, Ms. Sai? Meron din pong access doon. Meron din. FOI portal. Meron po. Okay. At this point, Ma'am Zaira, ibinibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, namumuhunan at partner institutions. Go ahead, Ma'am Zaira. Para sa ating mga kamanggagawa po, mga namumuhunan at partner institutions, gamitin po natin ang FOI program. Ito ay isang mahalagang mekanismo po na nagbibigay sa atin ng karapatan na humingi ng impormasyon at isang paraan ng transparency na nagpapalakas sa ating ugnayan sa gobyerno. Ang FOI po ay isang kasangkapan na nagbibigay ng daan sa mas maayos at makatarungang pamamahalaan. Kami po sa DOLE ay kinikilala ang kahalagahan ng pagpapasa ng batas sa FOI, lalo po sa panahon ngayon. Patuloy po nating suportahan at palakasin ng FOI program. Tandaan po natin na iba ang may alam at may pakialam. Ayan. Iba ang may alam at ang may pakialam. Ayan. So maraming salamat, Ms. Zaira. Hindi na namin kayo patatagalin pa dahil alam ko very busy tayong lahat dito dahil happy anniversary sa iyo. Happy anniversary po. Happy anniversary sa inyo dyan sa IAS, Internal Audit Service. Maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak sa amin dito sa DOLE sa AFP Radio. Thank you and stay safe, Ma'am Zaira. Regards po kay OIC Eric Roldan. Yes. At sa buong... Mga karating po. Salamat po. Thank you. Maraming salamat.
At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si DOLE Internal Auditor Zaira Glerica Perlora. Para sa inyong labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0931-066-2573. Lunes yan hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At pwede rin kayong mag-email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan, mag-visit na rin kayo mga kamanggagawa sa aming dole.gov.ph website. Nandyan, di ba? Nabanggit natin kanina. Nandyan yung ating mga FAQs, link sa FOI, kung saan kayo makakapag-request ng mga data or any document na public document from DOLE. Ayan. At i-like nyo na rin po yung ating social media pages, mag-subscribe sa ating YouTube channel, para lagi naman kayong updated sa ating mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating kapagsamahan mga kamanggaw. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Muli inaanyayahan namin kayong lahat, mga kamanggagawa, na makilahok sa iba't ibang programa na hatid namin sa inyo ngayong ika-90 anibersaryo ng Department of Labor and Employment. Sa susunod po na Martes, tutok lang po kayo ulit para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:47 a.m. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.